Wala naman po, kasi para sa akin naman po yun eh. Minsan medyo nakakainis kasi parang tingin mo, bata tingin nila sa'yo. Pero ganun pa rin naman, matanda sila, bata ka. May kanya-kanya tayong pagtingin pa rin kahit ano. So tingin nila sa akin, bata pa rin, anak pa rin nila ako. Tinatanggap ko na lang. Kasi bilang magulang, ganun din. Paglaki ko magulang ako, gaganunin ko rin anak ko eh. At this age po kasi syempre pag paulit-ulit, syempre pag gantong edad parang para sa amin, parang nakakainis na. Ganun kasi pagka, 'di ba? Alam mo naman yung isang bagay na sabi na sa'yo, tas bakit uulitin pa? Parang sa gantong edad po, parang para sa akin na nakakainis na ba't kailangan paulit-ulit, ganun po. So pagka dumating sa ganung situation na uulit sa akin, ang ginagawa ko po is ayun na, dumadating na ako sa point na kinukumpronta ko na si mama na huwag nang paulit-ulit kasi alam ko na yan. Siguro ayun yung initial reaction ko. Pero marirealize ko rin naman after ng ganon na ay oo nga, kasi minsan nakakalimutan ko talaga tong gawin. May ganon din pong nangyayari. Para po sa akin, yung mga pasabi na po na yun is, naman po, okay lang naman po yun kasi para sa akin din naman po yun eh. Para hindi rin po ako para di ko po magawa yung mali uli, di ba? Parang Siguro sa isip namin mga kabataan is nakakainis yun. Tapos minsan naiirita kami kasi paulit-ulit na lang yun. Tapos minsan sa lahat ng madaming ginagawa namin is sumasabay yung pagsasabi ng nanay namin sa mga ganun. Pero nasa amin na din yun, gaya nga ng sinabi ni Ate Angeline, sa age namin is nagkakaroon na kami ng pag-iisip or natututo na kami makapag-desisyon sa sarili namin. So, kailangan na din namin na kung paano namin yung iti-take, kung as a positive ba yun or a negative. Definitely talaga, nag-benefit siya. Kasi matanda na yung mga nanay natin is madami na silang experience. Kaya yung mga experience na yun is yun na yung way nila para i-guide nila tayo. Noong bata po ako, syempre nayayamot po ako kasi lalo na pag may gusto kong gawing bagay na paulit-ulit nilang pinagbabawal sa akin. Pero in the end naman kasi parang ang gusto lang naman ng magulang natin is yung para sa kapakanan natin. That's why parang lagi silang magsasabi ng mga bawal, yung mga di mo dapat gawin. Hindi naman nila sinasabi yun para pagalitan ka lang, yung parang trip lang nila na wag mong gawin to, which is parang tinuturuan ka din nila ng lesson. Kasi may times na hindi ka makikinig sa kanila, then makikita mo yung negative na outcome. Ngayon, parent na din kasi ako, so yung anak ko pag paulit-ulit kong pinapagalitan, nagagalit din siya sa akin, which is nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman ng parents ko nung bata ko pag di ako nakikinig sa kanila. So, gusto lang nila na mapabuti tayo. So, sa una, kung hindi natin maintindihan, eventually, maintindihan din natin. So, para sa akin, intindihin na lang natin sila kasi they just want what's best for us. Hindi naman masama kasi parang nire-remind lang nila tayo na ganito yung tamang gawin mo kasi ganito yung makakabuti sa'yo. Kasi hindi naman sila uulit na, or hindi sila paulit-ulit na magsasabi sa atin kung gagawin natin yung sinasabi nila. So, if in any case na nakalimutan natin, nandyan sila para i-guide tayo. So, papaalala nila sa atin yung mga dati nilang sinasabi sa atin para parang mabalik tayo sa track kung ano yung talagang dapat natin ginagawa. Sa psychology, mayroong 4 na parent communication styles o ang paraan ng pakikipag-usap ng magulang sa anak. Ito ay ang authoritarian, permissive, authoritative, at neglectful. Sa 4 na ito, sinasabing ang authoritative ang pinaka-effective dahil bumubuo ito ng positibong kapaligiran para sa mga anak. Pero mayroon pa ring mga patakaran o rules na ipinatutupad ang magulang. Kasama rito ang pagpapaalala sa anak ng mga dapat gawin o ng mabuting asal. Pero kung Biblia ang tatanungin, papaano nga ba nagpapaalala ang Diyos sa kanyang mga anak para gumawa ng mabuti? Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay inuudyukan ng Diyos gumawa ng mabuti, kung naintindihan lang natin, dahil mahal tayo ng Diyos. Yun ang dahilan. Para tayo rin ang makinabang.
Mahal ka ng Diyos pagka nakakaramdam ka na mayroong kang pagnanasang gumawa ng mabuti. Let us put it this way. If in any instance you are going to feel the urge or the desire to do what is good, that is an instance proving that God loves you. Because that desire to do good will not come without God's insinuation. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So it is a manifestation that God is in you. God wants you to do His will for your own benefit because the reason behind that is God loves you. We must treasure that moment. Those are precious moments in our life. Those are moments that God proves to us that He loves us. He wants us to be saved because it is for our own good. Knowing, according to Paul, that every good thing that we do, the same shall we receive from the Lord.